So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today is December 11, 2025 and our topic is all about bakit si Jesus ay tinatawag na tinapay ng buhay. So, our concept is all about Jesus, the bread of life. So, kapag sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay, isa sa kanyang pitong I am statements, malinaw niyang ipinapakita na siya lang ang kayang magpuno ng pinakamalalim na gutom ng ating puso at kaluluwa. So, ang tinapay ay nagbibigay buhay sa katawan, pero si Jesus ang nagbibigay buhay sa ating espiritu. So, sa kanyang sakripisyo, natatanggap natin ng tunay na pagkain para sa ating kaligtasan, lakas at pang-araw-araw na paglakad kay God. So, our Bible readings for today is all about John chapter 6 verse 35, ASND version. Sabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is you cannot have eternal life apart from Christ. So, si Jesus lang ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, walang ibang kapalit o paraan, kahit gaano pa kabuti ang tao. So, hindi ito sapat para magkaroon ng eternal life dahil ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus lamang. Second is you cannot find satisfactions apart from Christ. So, walang bagay sa mundo, pera, relasyon, achievements ang makakapagpuno ng puso. Dahil ang tunay na satisfaction ay manggagaling or nanggagaling kay Jesus dahil siya ang gawa at layunin ng ating buhay. So, kapag nahanap natin siya, hindi na tayo maghahanap ng iba pang magpapasaya. And last is cannot find nourishment apart from Christ. So, ang kaluluwa ay parang katawan, kailangan ng pagkain para mabuhay. So, si Jesus ang spiritual nourishment na nagbibigay ng lakas, pag-asa at direksyon sa ating buhay. So, kung wala si Jesus, mapapagod, mawawalan ng gana, at maliligaw ang buhay natin. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is feed on the teachings of Jesus daily. So, dapat tayo magbasa ng Bible araw-araw dahil dito tayo pinapakain ng katotohanan. So, simpleng paglalaan ng ilang minuto para salita ay nagbibigay lakas sa araw natin. So, gawin itong unahin bago magsimula ng anumang gawain. Second is follow the commandments of Jesus daily. So, hindi kasi sapat na pakinggan lang natin. So, kailangan din natin sundin. So, ang pagsunod ay nagbibigay ng peace, direction, at protection sa buhay natin. So, kapag sinusunod natin si Jesus, mas nagiging malinaw ang ating purpose. And last is find satisfaction and rest in Jesus daily. So, kapag napagod or pagod ka, so dapat lumapit lang tayo kay Jesus Christ dahil siya ang tunay na nagpapahinga sa kaluluwa natin. So, sa kanya natin mararanasan yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo dahil gawin natin siyang unang takbuhan, hindi huli. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what is the importance of having Jesus as the bread of life. So, the importance na si Jesus ang tunay na ang tinapay ng buhay sa ating buhay dahil siya lamang yung kayang magbigay ng tunay at kompletong buhay. So, hindi lang dito sa mundo, kundi pati na rin sa walang hanggan. So, kung wala si Jesus, maghahanap pa rin tayo ng mga bagay na hindi makakapagpuno sa puso natin. So, pero kapag siya ang naging sentro natin, is nagkakaroon tayo ng direksyon, lakas, kapayapaan at kasiyahan na hindi madaling mawala. So, tulad ng pagkain na kailangan natin araw-araw, ganun din dapat natin siya lapitan at hanapin sa bawat araw. So, sa buhay natin is napagtanto ko na mas nagiging payapa at malinaw ang landas kapag inuuna natin sa Jesus at ang kanyang salita. So, natutunan ko sa devotion na ito na si Jesus ang tanging kayang magpuno ng lahat ng kulang sa puso natin. So, hindi sapat ang mga bagay sa mundo para magbigay ng tunay na saya o direksyon. So, dapat natin ito i-apply sa buhay natin at talaga ng ating spiritual life sa pamagitan ng daily Bible reading, prayer, at pagsunod sa kanyang mga utos. So, sa tuwing nakakaramdam tayo ng pagod, stress, o emptiness, ipaalala natin sa sarili natin na si Jesus lang ang bread of life at siyang tunay nating kailangan araw-araw. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang tinapay na buhay na nagbibigay lakas, pag-asa, at buhay na walang hanggan. Lord God, turuan mo kaming hanapin ka araw-araw at hindi umasa sa mga bagay ng mundo.
Punuin mo po ang puso namin ng iyong salita, kapayapaan at pagmamahal. Ikaw lang mga kailangan namin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.